Para tuloy-tuloy yung business presentation natin, magbibigay lang ako ng house rules. Number 1, pakisilent po muna yung mga cellphones natin. Okay na po ba? Opo. Kasi pag tumunog po yan mamaya, paparapon po natin yan. Kung sasabi ni Sir na nag-vote na po siya. Okay? At yung pangalawa, kung may mga katanungan po tayo, at the end of the presentation na lang. Okay na po ba? Opo. Okay? At yung pangatlo, guys, ang pag-uusapan natin ngayon, negosyo. Okay? So, favor ko lang na nawakan lang po natin yung isip natin. Okay? Kasi kahit gaano kaganda yung presentation natin o yung business opportunity na ipapakita namin sa inyo, kung sarado naman po ang isip natin, hindi rin po natin siya ma-appreciate. Okay na po ba yun? Okay na po ba? Okay na. Okay, maganda kakain tayo mamaya. Okay na ba? Yes, okay. So, sige, bago ko simulan ang presentation, papakilala ko muna ang aking sarili. Ako nga po pala si Nef Orcasitas. Ano pong pangalan ko? Nef Orcasitas. So, nakaupo ka dyan, mag-enjoy lang po kayo at huwag kayong Nef. Okay? So, bigyan ko na kayo ng konting background tungkol sa akin. So, isa pa ako civil engineering graduate, and then good news, hindi ko po nagamit yung pagiging engineer ko. Kasi nagtrabaho din po ako sa government, which is IPO. Yung IPO po, ang trabaho po namin dyan, trademark, patent, at copyright. Ano po yung trademark? Yung trademark, dyan po nire-register yung mga sikat na pangalan ng mga businesses. Katulad po ng McDo. Pangalan ng McDo, Jollibee, lahat ng mga sikat, naka-register po yan as trademark. Pangalawa, kung may mga invention po kayo, di ba, katulad yan, payong, ganyan, no? Kung may mga invention kayo, machine, gadget, pinapapatent po yan. And then, kung nagsusulat po kayo ng kanta, nagsusulat kayo ng libro, or gumagawa kayo ng mga pelikula, pinapa-copyright po yan. Ibig sabihin, yung mga ideas natin, pinoprotektahan po ni IPO para hindi po magaya. Kuha po? Okay. Ngayon, itong negosyo na ipapakita ko sa inyo, ginagawa ko lang dito dating part-time. Sabi ko nga part-time. Part-time. So, paano yun? During lunch time, okay, lunch break, ginagamit ko yung cellphone ko habang kumakain ako, nag-o-online marketing po ako. So, instead magpo-post ako ng kung ano-anong problema niya sa Facebook, pinopost ko, negosyo ko. Okay? Pag uwi, ganun din. Pag may katabi akong jeep, pag lumingon ka, yari ka. Bibigyan ko yan ng flyers, calling card, kinakausap ko po yan. And then, araw-araw kong ginagawa yung ganong sistema, ilang buwan na lumipas, di ko na namalayan na malaki na pala yung grupo ko. Okay? And then, dumating ko sa time, or sa point, na yung sinasahod ko niya kada buwan, kinikita ko na lang dito ng 1 linggo. Gusto niyo ba yun? Siyempre. Gusto niyo ba yun? Siyempre. Yung kumikita ka na wala kang boss? Yung kumikita ka na kasama mo yung pamilya mo? Yun. Yung kumikita ka na hawak mo yung oras mo? Tama. Yung hindi ka makikipagbulo sa mga traffic? Mismo. Gusto niyo ba yun? Yes. Ngayon, dahil sa negosyo na to, nakapunta na rin po ako ng iba't ibang bansa. Yan po, nakapunta po ako ng Singapore. Kaya ganun pala sa Singapore, no? Parang sa Pilipinas lang, paglingon mo, may nagtatagalog. Pagsakay mo ng bus, may nagtatagalog. Pagsakay mo ng tren, may nagtatagalog. Yan, nakapag-build po ko ng team yan. Palakpakan nyo naman yan. Okay? And then, nakapunta na rin po ako ng Malaysia, nakapunta na rin po ako ng Jordan, Thailand, at syempre, yung pinaka-the best na lugar na napuntahan ko, itong Promised Land sa Israel. Okay? So yun guys, napuntahan ko po ito po, yung Western Wall na yan sa Jerusalem. Yan na po yung nag-iisang lugar sa buong mundo na lahat ng klase ng religion nagsasama dyan, nagtitray. Western Wall po. At kung saan pinanganak si Jesus Christ, sa Bethlehem, ayan, yung may circle na yan, nandiyan po, yung nakalagay yung sabsaban. Kaso nung pumunta kami that time, dinala ko siya sa Italy. And then, napuntahan ko rin po yung kung saan nagpasa ng cross si Jesus Christ. Ito po, yung Passion of the Christ. And then, kung saan po siya pinako, yan po, itong lugar na yan. And then, after niyang pinako yan, nilagay siya dyan sa bato para punasan, hugasan, at sa likod po
yan, doon po siya nilibig. Okay? So guys, ganun pala sa Israel, oh, tingnan niyo po. Pag-order ka pala doon ng pagkain, halimbawa, order ka ng main dish. Bago makarating yung main dish na yan, isa-serve sa inyo, sobrang daming appetizer, libre po yan. Ganun kayaman yung bansa na Israel. And then nakapag-build din po ko ng team yan. So guys, hindi nyo na kailangan pumunta ng Israel, tinor ko na kayo eh. Okay? Saka nagigiyera ngayon doon. Okay, palakpakan nyo naman yan. And then, ayun po, nakapag-build ako sa iba't ibang bansa, syempre, nakapag-build din ako ng team dito. Okay, so sige, game na ba? Game. Sabi mo, game na! Game na. Okay. Ano, kung may 10 million kayo ngayon, anong una niyong bibilhin? So sir, ikaw po. Anong pangalan nila, sir? Nordian? Nordian. Sir Nordian, kung may 10 million ka ngayon, ano una mong bibilhin? Babae daw, sir? Ano mong bibilhin, sir? Bye-bye. Negosyo. Okay? Okay, sir, ikaw pa kayo po. Ano po ang una yung bibilhin? Ang bigas pa eh. O, nahihirapan si sir. Ano pa? O, wala daw may isip. Sobrang laki. Sir, kayo po. Ano po na yung bibilhin? Pagkain. Kayo, sir. Ano po? Oh. Sige, tulungan ko na lang kayo. Ako, nahihirapan din ako sa mga sagot yun. Okay. Kung may 10 million ka, di ba uunahin talaga natin yung mag-business, tama? Pag nag-business ka, kumita ka, ano unahin mo? Ultimate dreams mo. Ano yung ultimate dreams? Nandiyan yung house and lot. Ano po ba? Nandiyan din yung sasakyan. Kung mapapansin nyo, ilan ang sasakyan sa picture? Kailangan mo dalawa ng sasakyan. Bakit? May coating eh. Gusto nyo ba magpungit sa coding nyo? Siyempre, hindi. At siyempre, dahil stressful ang buhay ngayon, kailangan mo rin ng travel vacation. At siyempre, ipon at pangangailangan ng pamilya. Okay, ngayon, sino po dito empleyado? Taas ang kamay. Empleyado. Wala. Estudyante. Okay, negosyante. Komedyante. Komedyante po, nandito, komedyante. Okay, sige. Bakante. Marami. Wala din? Sige, ito na lang. Pugante. Baka mayroon dito. Okay. So guys, magkano, sino dito nakakapag-ipon ng 10,000 kada buwan? Taas ang kamay. Negative. Wala din, di ba? Negative. Okay. Magkano ba yung usual na sinasahod ng empleyado ngayon? So sabihin na lang natin, 20,000 yung sinasahod natin. Malayo. Sa 20,000 na yan, ano ba yung mga kinakaltas dyan? Tama po ba? Nagre-renta tayo ng bahay. Di ba? Upa, pagkain, pamasahe, internet, yan, tubig, kuryente, personal needs, incidental expenses. Yung incidental expenses, ito po yung mga biglaang gastos. Okay? Yung mga emergency, katulad ng pagpupunta ka ng trabaho, ang sinasakyan mo lang, jeep, tricycle, or bus, ay dahil umuulan, late ka na, kailangan mo mag-grab. Kailangan mo mag-angkas or joyride. At then pag papasok ka sa trabaho, may dala-dala kang baon. Pero minsan dahil ganyan yung mga trabaho mo, umimik, kumain sa labas, mapapagastos ka. Tama? At then ang result, magkano yung total expenses mo? Kung ganyan ang routine na ginagastos mo kada buwan, may maiipon po ba tayo? Negative pa nga eh. Wala na. Okay? So pagpalagay na lang natin na nakapag-save kayo ng 10,000 kada buwan. Okay? So guys, para maging masaya yung activity natin, magbibigay lang ako ng sample scenario. Katulaan lang po to, ha? So Nordian, ilang taon na po kayo, sir? 22. Okay? Pili pa ako ng dalawa. Sir, ano po name nila? John Paul. John Paul. Okay? John Paul. Ilang taon na po sila, sir? 35. 22? 35. Sir John Paul.
Sir! Yan, gutom na. Si Sir. Oo, ito. Sir, ilang taon ka na po? 42. Ano po name nila? Ricky. So guys, tandaan nyo ha, magbibigay tayo ng sample base sa mga edad nila kung hanggang kailan tayo magtatrabaho para maabot natin kanina yung ultimate dreams natin. Kuha po? Okay. So si Sir Norjan, 22. Si Sir John Paul, 35. And then si Sir Ricky, 42. Okay. Sabihin na lang natin silang tatlo nakakapag-ipon ng 10,000 kada buwan. Okay? Sa loob ng isang taon, magkano na ipon nila? 120,000. Guys, after 10 years na pagtatrabaho, magkano na naipon nila? 1.2. 1.2 million. Ilang taon na si Sir Norjan? 32. Okay? Si Sir John Paul? 42. 45. Tama? 45 na po after 10 years. 45. Si Sir Ricky, 52. Natupad na ba pangarap nila? Hindi pa. Bata pa? Kaya pa yan. After 10 years na pagtatrabaho, ilang taon na sila? Magkano na ipon nila? 2.2. 2.4. Ilang taon na po si Sir Norjan? 42. Si Sir John Paul? 55. 55. Si Sir? 62. 62, tama? Natupad na ba pangarap nila? Kaya pa? Kaya pa. Kaya pa yan. After 10 years, magkano na ipon nila? 3.6 million. Ilang taon na po si Sir? 52. Sir? 65. Si Sir? 72. Bata pa yan. After 10 years, magkano na ipon nila? 4.2. 4.8. Ilang taon na po si Sir? 62. Ikaw, Sir? 75. Si Sir Ricky, may bisyo po ba? Wala. Wala. Oh, magbubuhay pa yan. Okay? After 10 years, sagaling na lang natin. Magkano na total ipon nila? 6 million. 6 million. Natupad na ba pangarap nila? Hindi pa. Yun na, tama sa amin ni Sir Kalahati. Yes! Tama! Binuhay pa natin yun. Tama, yan yung reality ng buhay ngayon. Pero di ba reality, hindi naman tayo, hindi natin masabi kung hanggang kailan yung buhay natin. Di ba? Pero guys, itong negosyo na ipapakita namin sa hindi na kayo aabot sa ganyan sa 50 years. Natural. Okay? So guys, ngayon, yan yung reality ng buhay. Kasi ang Pilipino, kapag in-offer mo ng opportunity, ang daming excuses, ang daming challenge, ang daming reklamo. Ano yun? Wala akong pera, wala akong oras, di ko linya yan, hindi ko alam yan. Tama po ba? Dahil nai-stuck tayo sa tinatawag nating life cycle. Ano yung life cycle? Alam nyo na to. Diba? Kadalasan sinasabi ng parents sa atin, ano? Aral, anak, aral ka mabuti para pagka-graduate mo, makapaghanap ng magandang trabaho. After magtrabaho, anong gagawin mo next? Di ba magre-retire ka? Pagkatapos mo mag-retire, para hindi maubos yung pondo mo or yung retirement fund mo, ano next mo gagawin? Magbi-business ka pa rin. Tama po ba? Tama. Pero in reality guys, sa pagninegosyo, hindi po yan pagpasok mo, successful agad. Dadaan ka sa tinatawag na trial and error. Aaralin mo pa yan kung ano yung tamang marketing, anong tamang promo, etc. Okay? Ngayon ang tanong, ano ba yung advantage kapag nag-start ka ng negosyo sa murang edad pa lang? Ito, magbibigay tayo ng scenario. Si now at later. Ilang taon mo si now? Si later. Okay. After 10 years, dadaan yan sa trial and error. After 10 years, sabihin na lang natin nag-fail ka sa pagbi-business mo. Okay? Si now, ilang taon na po? 35. Si later? 70. 70. Si 35, pag nag-fail siya sa ganyang edad, may chance pa kaya siya maging successful? Yes. Dahil bata pa yan. Makakapag-ipon pa ng kapital yan at may lakas pa yan. Tama? Si later,
pinatay agad ni Sir. Pinatay na. Okay? Yan yung reality. Guys, what if, after 10 years, naging successful ka? Sabihin natin, naging successful ka. Ano, si now, sa edad na 35, may enjoy niya ba yung results ng success niya sa ganyang edad? Yes naman. Isa later. Ugod-ugod na. Sabi nga ng mentor ko sa ganyang edad, pupunta ka ng beach, tatakbo ka doon, may makasalubong ka, pupurihin ka ng kasalubong mo. Ang ganda ng swimsuit niyo, kulubot. Wala ka. Tumasikilaw Okay? I think guys, yan yung reality ngayon na nangyayari. At stuck tayo sa tinatawag na rat race. Guys walang masamang ibig sabihin sa pagtatrabaho. Lahat kailangan naman natin yan. Tama po ba? Pero, may tinatawag tayo rat race. Ano yun? Kung kailan yung sahuran natin? A15 at saka A30. Okay? Tatakbo ka ng A15, ilang araw lang, maubos na yung sahod mo. Ilang araw lang? Sa 2 araw lang 2 to wala. 3 days. Tama? Pagkaubos, ate ka ng A30, ilang araw lang dinahawakan ng pera? 2 to 3 days. Iikot ulit. Diba? Katulad nito. Kaya ang tawag sa sahod natin is payslip Pagka-pay, Sleep. slip agad sa kamay. Okay? Guys, tandaan nyo, tama itong kasabihan. Kung wala kang gagawing bago, walang mangyayaring pagbabago. Tama. Tama? Tama? Okay, ngayon. Ganun pala yun na ang success natin or pagkasenso ng buhay natin, nakasalalay pala sa pagnenegosyo. Ang tanong, ano naman yung negosyo ang papasukin ko? Na pasok sa kakayahan ko at pasok sa budget ko. Okay? So, may tatlong klase ng business sa market. Ano po yun? Number 1, ito yung tinatawag natin traditional. Sa traditional guys, nangangailangan ba yan ng malaking kapital? Malaking kaalaman? Yes. Guys, pag nag-start ka ng traditional business, bago nyo pumatayo yan, dadaan ka sa matinding proseso. Ano yun? Number 1, maghahanap ka ba ng location? Na magdaanan ng maraming tao, malapit sa kalsada. Pag nakahanap ka na, ano next mong gagawin? Magbabayad ka ba ng 2 months advance fixed deposit? Yes. Magpaprocess ka ba ng business permits from barangay clearance, to mayor's permit, DTI, hanggang BIR? Ano po ba? Maghahanap ka ng empleyado? Maghahanap ka ba ng empleyado? Yes. Magpaparenovate ka ba ng pwesto? Dadaan ka sa malaking proseso bago mo matayo yung traditional business mo. Guys, pag nagtayo ka ng traditional business, hindi lang naman barya yung kapital yan. Tama po ba? At ang masaklap, yung pinaghirapan mo ng negosyo after few months, kinopya na. Di ba uso yun? Pag may internet cafe dito, magulat ka na lang dun sa dulo, meron na naman. Pababaan ngayon ng oras, ng renta, hanggang sa magsara. Pansinin niyo mga internet cafe ngayon, unti-unti nang nawawala. Tama po ba? Okay, pangalawa, ano naman yung business na pwede kong pasukin? Ito yung franchising. Ano yung franchising? Sino po nakakilala sa dalawa na yan? Ano? Sino po number 1 sa dalawa na yan? Tama yan. Pag sinabi mo yung kabila, papalabasin tayo dito. Okay? So, yung franchising na yan, sila po, kumikita po yan kada buwan, labas na yung gastos, nagre-range ng 200 to 300,000 kada buwan. Ngayon, kung kumikita ka ng ganyan, magkano na yung ipon mo sa loob ng isang taon? 2.4. In just 5 years lang guys, magkano nakikita mo? Abot mo na ba yung pangarap mo? Yes. Anong guys, lahat ba ng ganito mayroong ganyang capital? Magkano per capital? Kalimutan muna natin yan. Kahit ako wala yan. Okay? Pero huwag kayong malungkot. Bakit? May pangatlo pa tayong business. Ito yung network marketing. Guys, itong network marketing, bakit network marketing? Hindi to dadaanin sa bola. Real talk lang to. Unang-unang reason, bakit na gusto ko yung network marketing, hindi ko na kailangan magbayad pa ng upa ng office. Hindi ko na kailangan mag-hire pa ng empleyado. Hindi ko na kailangan mag-process ng mga business permits.
Hindi ko na kailangan pa-renovate pa yung pwesto, magbayad ng kuryente, mag-compute ng sahod ng staff, at mag-process ng sandamakmak ng mga resibo. Ayaw ko ng ganun. At ang kagandahan, yung kinikita ng franchising, pwedeng kitain sa network marketing. Palakpakan nyo naman yan. So, may ganun palang business, no? Hindi ka magtatayo ng office, magpo-process ng business permit, pero pwede ka palang kumita ng ganyang kalaki sa loob ng isang buwan. So, kung kumikita ka ng ganyang kalaki sa loob ng isang taon, magkano na income mo? 2.4 million. Sa loob ng 5 taon, magkano? 12 million. Guys, abot mo na ba pangarap mo? Itong maganda. Naabot mo na yung pangarap mo, hindi ka naglabas ng 100,000, hindi ka naglabas ng 30 million to 50 million. Bakit? Sa network marketing, 20,000 or less lang na kapital, pwede mo lang ma-achieve yan. Palakpakan nyo naman na rin, no? Palakpakan nyo naman. Maganda pala yung network marketing. Paano ba gawin yan? Paano ba kitaan dyan? Relax lang. Mamaya, dadaan tayo dyan. Okay? Ngayon guys, maganda yung network marketing. Ang tanong, ano naman yung network marketing company yung papasukan ko? Kasi pag lumabas ka sa market, marami ding network marketing company. Nandyan yung 10 years, nandyan yung 5 years, at saka pioneering. Sa 10 years, pag nag-start ka dyan, matatag na yan. Ibig sabihin, matibay po yung kumpanya na yan. Yun nga lang, pag nag-start ka dyan, nasa baba ka na. Sa baba ka na. Ibig sabihin, pag minarket mo yung business na yan, possible, kakilala, alam na mga kakilala mo na. Ano, kulol ako. Alam na ng mga kakilala mo yung ino-offer mo. Ganun din sa 5 years. Tanong guys, kung unang taon pa lang ng 10 years na to at 5 years company na yan, nag-join ka na at naging successful sila, malaki ba yung chance na magiging successful din kayo? Yes. Okay? Ito maganda guys. Itong negosyo na ipapakita namin sa inyo, hindi 10 taon na. Hindi 5 taon, kundi pioneering. Nag-start lang po ito ngayong taon. Ibig sabihin, isa po kayo sa nauna na magmamarket neto. Guys, palakpakan nyo naman yan. Yun, no? Okay? Ngayon, maganda pala yung network marketing, maganda pala yung pioneering. Ano naman yung klase ng network marketing pioneering company ang pipiliin ko? Kasi sa market, may iba't ibang klase din na ino-offer. Nandiyan yung health and beauty products, nandiyan din yung franchising, at nandiyan din yung technology. Ano yung health and beauty? Ito yung, pag ininom mo to, sisexy ka, papayat ka. Tapo ba? Puputi ka. Okay? Meron din franchising. Ito yung mga food cart. Ito yung mga takoyaki, siomai, milk tea, at kung ano-ano pa. And then lastly, ito yung technology. Ano yung technology? Ito yung mga online ticketing, bills payment, travel booking, e-loading. Familiar? Anong guys? Kung papasok kayo sa network marketing business, sa tatlo na yan, ano po pipiliin nyo? Health and beauty, taas ang kamay. Sino gusto? Sa franchising, sino gusto? Wala din? Technology. Taas nyo. Wala namang amoy yan. Okay? Ito guys, maganda. Hindi na namin kayo pahihirapan pa. Bakit? Itong opportunity na ipapakita namin sa inyo, 3-in-1 business na. Palakpakan nyo naman yan. Palakpakan yan. Isang negosyo lang, 3 na. Gusto niyo ba yun? Saan? Okay, so ngayon, ano ba yung business na ipapakilala namin sa inyo? Ito yung bagong business na nilaunch ng company natin. Ano po pangalan? Levex. Leverage Express. So, technology po ito. Paano po yan? So, si Levex ay isang all-in-one services mobile app. Ibig sabihin, gamit mo yung isang cellphone or isang app, pwede na natin ma-provide lahat ng services na yan. So, hindi mo na kailangan i-install to si Foodanda. Guys, tingnan mo yung mga logo. Joyride, Lalabo, Angas, at saka si... Grabe. Grabe. Okay? So, ibig sabihin, di ba may kanya-kanyang app yan? Tayo, kapag nangailangan tayo ng pagkain,
open lang natin si Levex, pwede na tayo mag-order ng food. Okay? Kung gusto natin magpadala ng parcel, open lang natin si Levex, pwede po tayo magpadala sa kanila. Natawa si Sir dun sa lalamog ko sa graphic. Okay? So, gamit lang yung isang app. Ito po maganda, guys. Itong services na yan, di ba, limited lang naman yung kaya nilang i-provide? Sa atin, may additional services pa. Ano yun? Mayroon pa tayong skilled workers. Halimbawa po, kung sobrang busy na tayo, gusto natin magpalinis ng bahay, wala na tayong time, open lang natin ang app, mag-book lang po tayo, no? May pupunta mo doon, naka-2-piece, maglilinis ng bahay mo. Bira lang. Naka-professional attire po yan sila. Okay, kung gusto mo magpalaba, book mo lang yung sa app, may pupunta na sa bahay mo, may maglalaba para sa'yo. Gusto mo ba yun? Yes! Siyempre kasi busy talaga tayo. Diba? At then yung app natin, downloadable na po siya sa App Store at Play Store. Guys, mamaya nyo na i-download. Okay? Mamaya na. Okay, ngayon. Sino po yung mga tao na nasa likod ng napakagandang opportunity na to? So, papakilala ko sa inyo, ito po yung Vice President natin for Operations, si Sir Jun Serdan. And then yung Vice President natin for Marketing, si Sir Lance Enrile. At ang pinaka-CEO at President ng company natin, si Sir Alexander San Carlos. Okay guys, itong business natin, yung franchising solution at saka MTS International, nag-start na po yan 2019 pa. Kuha po? Nakukuha? Yes. So yun guys, duman ba yung pandemic? Yes. Marami bang nagsarang business ng pandemic? Yes. Yes. Pero ngayon, itong company natin, buhay na buhay. At nagdagdag pa ng isang company itong Levex. Palakpakan nyo naman yan. Okay? And then, yung company natin, located po siya dun sa Quezon Ave. Familiar po sa Clowns Comedy Bar? Kung alam nyo yun, katabi ng puno yung office natin. Okay? So ngayon, eto guys, di ba may franchising tayo. We have more than 90 branches na nationwide yung Lex roasted chicken natin, Lex Sangyupsal at Lex Lechon natin. So, di ba may Jollibee po tayo yan? Familiar po yan Jollibee? Katabi po niya, mayroon po tayong branch ng Lex roasted chicken po with biryani rice. Okay? So ngayon, dahil negosyo ang pag-uusapan natin, ayan na. Negosyo. Siyempre guys, kapag may negosyo, may puhunan. Okay? Kapag walang puhunan, walang kita. Walang negosyo. Anong gusto nyo? May kita o wala? Okay. Ngayon, para makapag-start kayo dito sa Levex, ang dealership package lang natin is nakakalaga ng 6,888 lang. Anong guys, yung puhunan na ganyan, malaki o maliit? Rinto. Malaki o maliit? Ano yun? Malakit? Okay guys, yung 6,888, malaki kung gastos yung pag-uusapan natin. Pero kung negosyo, napakaliit po niya. Tama? Saka nakakita ng 6,888 na negosyo, business permit pa lang, kulang na yan. Tama po? Ngayon ang tanong, pag nagabay lang ng 6,888, ano naman po mga kapalit niyan? So meron po tayo, ayan, may mga health and beauty products po tayo. Optional po yan. May kasama rin po yan, subscription card. Ito papaliwanag po maya-maya dun sa mga technology. So ito, meron po tayong ganyan. Okay? Ito. So, yung products na matatanggap mo, worth 7,000, pati yung card, 7,000, magkano na balik sa'yo? 14,000. Yes, 14,000 pesos na. Okay? Ngayon, may kasama pa yung website na lahat ng sales mo, makikita mo sa website na yan. Okay? Okay? Ay, ngayon, ang tanong, paano na ako kikita dito sa Levex pag nag-avail ako ng 6,888? So, meron tayo 6 ways to earn. Number 1, ano yon? Number 1, product selling. Meron tayong iba't ibang klase ng produkto sa office. Ito guys, pwede tayo magbenta which is
up to 70% yung pwede nating kitain. At then, ang pinakamabenta namin dito, ito. Barley. Alam niyo po yan? Ano po yan? Pakabasa nga po. Only Pops. Para po yan sa magjowa. Okay? Di ba minsan, may mga times na pag wala tayong pera, ulam natin, sardinas. Tama? Pag matutulog tayo, di ba maglalabing tayo? Kailangan naman na si Mr. pakainin natin sardinas ng amoy. Okay? So, ano po yan? Feminine wash po yan. Klaro ba? Okay. So, number 2, pwede rin po tayo mag-refer ng mga franchise. So, yung Lex Lechon natin kanina, pwede rin po tayo mag-refer noon. Paano yun? So, pag nakapag-refer po tayo, meron tayong kanya-kanyang commission. Merong 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. So, yung dyan po sa Jollibee Banda, ayun po, yung in-avail po nila sa 329,000. So, yung taong nag-refer po doon sa location na yun, meron po siyang 30,000 na commission. Gusto niya ba yun? Yes. Okay? So, instead magpo-post ka ng mga problema niya sa Facebook, post mo na lang business, makakapera ka ba? Tama. Okay ba yun? Okay. Ngayon, ano yung pangatlo? Pangatlo is subscription card. Ito na yun. Ito. Paano to gamitin? Okay, paano po yan? So, subscription card natin, ganyan lang po siya. Halimbawa po, sir, tagasan po sila? Sa Tanay. Halimbawa, si sir sa Tanay. Sir, gawin mo na kita puntahan ha. Halimbawa si sir, nasa Tanay. May kakilala siyang delivery rider, okay? Itong kakilala niya, gusto maging delivery rider ni Levex. Ngayon, ang gagawin lang ni sir, i-activate yung account niya gamit yung Subscribe. card na yun. So, pag in-activate siya, babayaran si sir ng 1,000 pesos. Kasi bawat card activation, may 1,000 po yung bentahan natin dyan. Kuha po? Okay, ngayon, ang tanong, ano ba yung pagkakaiba natin dun sa mga kilala ng delivery services? Kilala po ba yung tatlo? Ayan. So, yung pagkakaiba natin sa delivery services, yung tatlo na yan, araw-araw po, nagtatap up sila ng wallet nila. Okay? So, sample, nagtap up sila ng 1,000 pesos. Si service provider, alam mo, nag-book sila ng po, delivery fee, 200 pesos. Si service provider, may commission na magkano? 20%. So, 20%, kukunin po doon sa 200 pesos. Magkano po yung 20% niyan? 40 pesos. Yung 40 pesos, mapupunta po kay service provider. Magkano kayo matitira doon sa 1,000 niya? 960. Hanggang sa maubos po yan. Ngayon ang pagkakaiba natin. Wala tayong binabawas na commission doon kay delivery rider. Ibig sabihin, si rider, mag-a-avail lang ng 1,000 pesos, yung 1,000 na yan, magagamit niya na sa loob ng isang buwan. Unlimited booking na po yan. Wow. Ayos. Okay? So ngayon guys, kung makabook, kung ilan yung booking nila araw-araw, yung kinita nila doon sa delivery fee, sa kanila po yun. May uwi nila ng buo yun. Kuha po? Okay? Ngayon, at ang kagandahan guys, hindi lang mga delivery riders yung mga pwede nating i-register. Meron din mga skilled workers. So ito tanong, pag na-expire na yung subscription card niya, paano ulit siya bibili? Bibili ulit siya ng doon kay sir. Ng another card, babayaran ulit siya ng 1,000 pesos. Kuha po? Kuha. Okay. Ngayon, hindi na po yan sila yung pwede natin i-activate. Marami pang iba. Ngayon guys, kapag kumalat yung delivery services natin o yung mga skilled workers natin, halimbawa sa Metro Manila, okay na po ba may pumapasok sa ating 1,000 kada buwan? Okay yun. Okay ba sa inyo? Guys, sample computation. 1,000 per subscription per month, mayroon kang 20 subscribers. Bilang natin may 20 delivery riders ka. Magkano kita mo kada buwan? Pwede na ba yan extra income?
Pwede na po ba yan? Pwede na. Palakpakan nyo naman yan. Sobra na. Kaya ngayon, eto na, dito na tayo papasok sa pang-apat na kitaan natin. Siyempre guys, hindi lang naman namin kayo basta in-invite dito para maging skilled worker, para maging delivery rider, kasi mukha niyo hindi naman pang delivery rider eh. Wow. Artistahin. Pwede. Pangbatang Quiapo oh. Ah. Okay? So guys, sa pang-apat na kitaan natin, ito yung tinatawag natin direct referral bonus. Ibig sabihin, yung company natin, instead kumuha ng mga endorser, katulad ni Daniel Padilla, di ba? Kakagat lang siya ng shawarma. Million ba binabayad sa kanila? Yes. Okay na ba sa ito na lang gawin namin, Daniel Padilla? Yan. Ganyan pa si Sir eh. Di ba? So guys, etong negosyo natin, kailangan mo lang gawin is i-refer mo lang dun sa mga kakilala mo na gusto rin maging dealer katulad mo. Magkano ulit yung package natin? Yes. Thank you po sa mga nakikinig. Yan. 6,888. Halimbawa ma'am, ano po name nila? Jane. Si Ma'am Jane, may kakilala sa Valenzuela. Pinaliwanag niya ngayon yung business. Eh yung nakilala niya, ay ayaw ko maging skilled worker, ayaw ko rin maging delivery rider. Diba? Nag-avail din ng 6,888 na package. Ngayon, ang inabay niya, 6,888, si Ma'am Jane, dahil siya nag-explain ng business, babayaran siya ngayon ng company natin na Levex na 600 pesos. Magkano po? 600 pesos. Kung may nakilala siya sa Muntinlupa, meron din siya 600 pesos. Sa Pasay, 600 pesos. Sa Marikina, 600 pesos. Ibig sabihin, bawat sign up ng 6,888, meron ka 600 pesos. So kung si Ma'am Jane, nagkaroon siya ng 10 direct referral times 600, magkano na income niya? 6,000. Sa 20, magkano? 12,000 pesos. Ito guys, good news. Hindi lang naman 4 yung kaya nating i-refer. 4 na ba kaya nating i-refer? Hindi. Higit pa. Tama? Ito pa. May additional bonus pa tayo. Ito yung pang-5. Basahin nyo nga po. Nababasa po? Give me 4 bonus. Paano po yan? Ganito lang po yung concept niyan, mechanics niyan. Unang direct referral, magkano? 600. Pangalawang direct referral? 600. Pangatlo? 600. Pangapat? 600. Guys, dito sa pang-5 kitaan natin, ang mechanics lang neto, kapag yung system natin nakadetect ng 4 na direct referral, dun sa pang-4 mo, mayroon kang 6,000 pesos. Gusto niyo ba yun? Sa mga ayaw sa akin nyo na lang bigay, ha? Okay? So meron kang 6,000 pesos. So, ibig sabihin, every 4th referral, meron kang 6,000. Pang 8 referral, 6,000. Pang 12, so on and so forth, meron kang 6,000 pesos. Okay, tanong guys, itong mga referral mo, posible bang dumami? Yes. Yung mga referral nila, kakilala mo ba? Kakilala niyo po ba? Hindi na. Okay, ito maganda. Kahit hindi mo nakakilala yung mga referrals nila, may additional income ka pa rin. Ano yun? Ito yung pang-anim na kitaan natin. Paying bonus. Magkano po yan? 400 pesos. Paano yung paying bonus natin? Ganito na po yung concept niyan o yung mechanics niya. Dito, once na nag-sign up ka, magkakaroon ka dito ng account. Okay? Magkakaroon ka ng genealogy. Ibig sabihin sa genealogy na yun, halimbawa, si Sir, na-refer niya to si Sir Norjan. Si Sir Norjan, ilalagay niya ngayon dun sa left side niya or sa right side niya. Pag nilagay niya si Sir Norjan sa left, magkano direct referral ni Sir? 600. Magkano? 600. Okay? Sa kabila, may na-refer ulit si Sir, magkano yung referral niya? 600 pesos. Guys, ang mechanics ng paying bonus natin, kapag may isang account sa left at may isang account sa right, may additional 400 pesos po siya.
Guys, palakpakan niyo naman yan. Nagugutom na po ba? Kanina pa. Guys, ito good news. Sabi mo good news. Good news. Lilipas din yan. Kakain tayo maya-maya. Malapit na po tayo. Okay? So guys, meron tanong, paano kung may pangatlo ka pang direct referral? Saan mo na ngayon ilalagay yung pangatlong referral mo? So kung may pangatlong referral si sir, wala na siyang choice, kundi ilalagay mo na siya dun sa left o right ng first referral mo. Pero tanong, kanino mapupunta yung direct referral bonus mo? Okay? Sa'yo pa rin mapupunta yung 600. Buwa po? Paano naman kung itong pangalawang referral mo, siya naman ang nakapag-refer? Kanino mapupunta yung 600? Sa kanya. Anong guys? May bagong account ba sa left mo? Yes. May bagong account ba sa right mo? Nag-pair ba? Meron kang additional 400 pesos. So kung may 20 ka sa left, may 20 ka sa right, ilang pairs po yan? 20. Magkano pairing natin? 400. 20 times 400, magkano pairing bonus mo? 4. Nahihirap talaga pag math, no? Kaya okay, nahihirapan din eh. Magkano income mo? Mayroon kang 8,000 pesos. Tanong guys, nakilala mo pa nyo pa po ba yun? Di na. Okay? Ngayon, paano kung ganito yung nangyari? May 50 ka sa left at may 50 ka sa 30 ka sa right. Hindi pantay. Ilan na po yung magpapantay dyan? Magpapares? 30. Ilan na po? 30. So 30 times 400, magkano po yung pairing bonus mo? 12,000 pesos. Ilan po yung natira sa kabila? 20. Yung 20 na yon, waiting to be paired po yun. Ibig sabihin, dito sa right, kung may napajoin siyang 5, yung 5 na yun, magpapares no sa natirang 20. 20. Ilan yung natira sa 20? 15. Hanggang maubos po yun. Posibleng mas lumakas itong kabila or mas sumina yung kabila. Depende po yun. Okay, ito kagandahan guys. Isang taon yung trinabaho to, posible pong lumaki yung grupo nyo at tuloy-tuloy na din po yung 400 nyo. Guys, posible bang kumalat yan nationwide? Yes. Posible po ba? Yes. Pag kumalat po yan, ito kagandahan sa network marketing guys, kaysa dun sa franchising or traditional. Imagine mo, nagkaroon ka ng branch buong Pilipinas, nagtayo ka ba doon ng office? May pinapasahod ka bang mga tao doon? May minomonitor ka ba doon? Wala. Pero kumikita ka nationwide. At yung business natin, hindi lang pang Pilipinas, pang sports pa. Okay? Pwede rin international. Di ba kanina, nakaikot pa ako na ibang bansa kanina? Di ba? Pwede rin nila ito gawin. Kasi ang ginagawa ng mga nasa ibang bansa, pinapadala nila yung mga kamag-anak nila dito ng puhunan at sila yung gagawa ng business dito. Klaro po? Okay, ngayon ang tanong. Pag dumating yung time, kaya mapapansin nyo guys, ba't nakangiti yung babae? Kasi mukha siya? Mukha siyang negosyo. Ayun naman. Di ba pag may pumapasok na pera sa mukha natin, mapapangiti talaga tayo. Okay, itong tanong. Pag dumating yung time na kumikita na ako ng ganyang kalaki, sa loob ng isang araw, isang buwan, hindi kaya mag-overpay out or overpayment yung company natin. Alam ko, naisip nyo yun. Hindi. Bakit? May tinatawag po kasi tayo ditong company safety net. Ibig sabihin, meron na tayong income limit per day. Ano yun? Halimbawa po, sa loob ng isang araw, hindi agad mangyayari to. Baka sabihin nyo, bukas, pag-join nyo, meron ka ng ganyan na ganyan. Hindi ganon. Kaya halimbawa, along the way, lumaki yung grupo mo. Sa loob ng isang araw, nakapagpa-sign up sila ng 50 sa left at 50 sa right. Times 400, magkano pairing bonus mo? Magkano pairing? 20. 20,000 pesos. Pero yung maximum income limit lang natin per day is 10,000 pesos lang. So yung 10,000 na sobra, sa company na po yun mapupunta. Okay na po ba yun? Or kung gusto nyo, 20,000 sa inyo na, bukas wala na tayong company. Happy-happy lang tayo. Clear po? Okay. So sa loob ng isang linggo, meron ka 70,000.
At sa loob ng isang buwan, magkano? 300. 300,000 pesos. Ngayon, may tinatawag po tayo ditong feasibility study or worst case scenario. Halimbawa po, sa buong buhay natin, dalawa lang talaga na pasalin natin. Tanong natin, malas ba tayo o malas na malas? Yung tipong sa left and right mo, si nanay at si tatay mo lang. Nay, iwalay mo na kayo ha. Dito ka sa left, dito ka sa right. Okay? So tingnan natin ngayon ang mangyayari. Magkano yung direct mo sa left? Magkano yung direct referral bonus natin? 600. Guys, pakinggan nyo mabuti ha. Kasi may tatanong po, po kami mamaya sa inyo. Yung makakasagot, may pagkain. Okay? So magkano direct referral bonus? 600. Sa kabila? 600. Magkano pay rate? 400. Magkano total income mo? 1. So, ibig sabihin, nanay at tatay mo pa lang, meron ka lang 1.6. Okay? Ngayon, yung si mama at papa mo, nakapag-refer din ilan? Igdadalawa din. At ang ginawa mo, ikaw, nagtago ka na. Tago ka na doon sa puwero, nagbakasyon ka, igdadalawa. Magkano pay bonus mo? 800. Okay? Itong dalawa, ginaya, yan po yung puno natin eh. Kung ano yung puno? Yun ang tunga. Okay, tigdadalawa lang din. Magkano yung income mo? 1.6. Times 2, times 2, times 2 lang po yan. Pagdating ng June, magkano yung pay bonus mo? Guys, real talk. Mapipigilan mo ba yung left at right mo? Hindi na. Tuloy-tuloy lang po yan. Pagdating ng November, magkano lang yung income limit natin per day kanina? 10,000. Yun, kikinig na. Sa loob ng isang buwan, times 30 days, 300,000 pesos. Dahil sumobra ka na ng 300, magkano lang mapupunta sa'yo? 300,000. Ano? Pagdating ng December, 800 plus, 300 lang din mapupunta sa'yo. Imagine niyo, in just 1 year, magkano yung income nyo? 1 naman yan. Sige, sige. Actually, ganyan din naman ako Sige, dati. thank you ha. Nung bago pa lang ako, nung nakita ko yung ganyang kitaan, malaki, nalaki din naman ako eh. Kasi syempre, nasanay kasi ako dun sa minimum wage eh. Diba? Pero ganun pala yung reality guys. Kung gusto mo kumita na malaki, lawakan mo lang din yung wallet size ng mind mo. Para mas malaki din yung income na papasok sa'yo. Naniniwala ka ba sa mga sarili nyo ngayon na pang minimum wage na yung sahod nyo? Hindi. Pwede kayong kumita ng 100k, 500k, 300k, di ba? Huwag na kayo mag-stock dun sa minimum na yun. Kuha po? Okay. Ngayon, kung kumikita ka na niyan sa loob ng isang buwan, the next year, nagma-maximum income ka na per month. Paano po yun? 300, 300. Yung unang taon mo, pangalawang taon mo, ang total income mo in just 2 years, magkano income mo? 4 million. So guys, so imagine mo, yung 6 million kanina, ilang taon trinabaho natin kanina yon? 50 years. Tama? Ito, 2 years lang. Ilang taon lang natipid mo? 48. So yung 48 years na natitira mo, pwede mo nang i-enjoy na lang yun. Tama po ba? Tama. Yes. So, ito po, may tuturo kami sa inyong diskarte or strategy. Guys, ito, optional lang po to. Pero kailangan po namin i-explain to kasi marami na kami na-experience dito nung pinaliwanag namin yung package at itong strategy niya na ito, hindi namin tinuro. Ayun, nagalit po yung mga client namin. Kailangan ituro namin to sa inyo. Okay na po? Mabilis lang po to, mga 10 minutes lang to. At 3 hours. Tangay. Mabilis lang po tayo, okay? So, meron tayo 1 account, 3 accounts, at saka 7 accounts. Guys, itong multiple accounts na to, parang pag nagtayo na tayo ng branch, ano gusto nyo? Pag nagtayo tayo ng McDo, 1 or 3? 1 o 7? Di ba mas marami? Parang sa iba't ibang lugar, marami kang source of income. Ganon din dito. So, paano po yun? Dito sa 1 account, meron kang 50 sa left, 50 sa right. Magkano pa yung bonus niya? 20. 20. Magkano lang income limit natin per day? 10. Okay? Ngayon guys, tingnan nyo yung pagkakaiba. May 50 sa left, 50 sa right.
Ito, 3 accounts. Bago mo ilagay yung unang referral mo, ikaw muna yan. Okay? Bago mo ilagay yung pangalawang referral mo, ikaw din muna yan. Ilang account ka na? Guys, tignan nyo yung magic ha. 50 sa left, 50 sa right. Pareho na po ba ng dami? Yes, yung 50 hati na sa 25 times 400 pesos. Magkano pairing ang second account mo? 10,000. Yung third account mo, may 25 sa left, 25 sa right. Magkano pairing niya? 10,000. Guys, itong second at third account mo, under ba ng main account mo? Yes. Ilan yung account sa left ng main account mo? 50. 50 sa right, magkano yung pairing? 20,000 pesos. Pero magkano lang limit per day? 10,000. So imagine mo guys, magkano income ng tatlong account mo? Tingnan nyo, para lang ba ng dami? Yes, ginawan mo lang ng diskarte. Ngayon, magkano naman yung capital sa one account? 600? 600? Nakabono pa ako. 6888. At sa tatlong account, 6888, 20664. At then yung pinaka-maximum account na pwede natin kunin, guys ha, 7 accounts lang. Hindi pwedeng 8, hindi pwedeng siya. 7 lang po. Pero pwede 10. 7 lang po. Kuha po, ilan lang po pwedeng maximum account? 7 accounts lang. So ngayon, kung nakatatlong account ka kanina, yung 4th account mo, pwedeng ikaw rin muna yan. 5th, 6th, and 7. Guys, imagine na lang natin, sa loob ng isang taon, nakapag-build tayo ng 200 members sa left at 200 members sa right. Okay? 250, 50, 50. Guys, sino to? Ikaw. Magkano pa yung bonus niya? 20,000. Guys, hindi na to per day pinag-uusapan natin buong taon. Yung 5th account mo, mayroon din 20,000 pesos. Guys, yung 4th account mo, 5th account mo, under ng 2nd account mo. Okay? Magkano yung income ng 2nd account mo? May 100 sa left, 100 sa right. Times 400, meron siyang 40,000 pesos. Ganun din sa kabila. Kasi palo lang ang dami yan. At ito maganda. Sino pinakamasaya yan sa lahat ng account na yan? Di ba yung main account? Kasi yung total yan, yung tatlong account sa left, under ng left niya. Ito, itong total account sa right, under ng right niya. So, 200 times 200 times 400, meron ka 80,000 pesos. Guys, yung 7 account mo, magkano total kinita? 320,000. Guys, palakpakan nyo naman yun. Okay. So, yan. Ngayon, sa 7 account natin, ang capital po dyan, 6888 times 7. So, magkano yung capital sa 7 account? 40,000. Okay, 48,000. So, pag kumuha ka ng 7 account, mayroon agad babalik sa'yo ng 10,800 na cash back. Okay? Ngayon guys, recap lang tayo. Patapos na tayo. Okay, recap lang tayo. Ilang kitaan meron tayo? Ilang kitaan? Number 1, ano po yung kitaan natin? Una, product selling. Pangalawa, franchise referral. Number 2, subscription card. 4, Direct referral. referral bonus. Give me 4. At saka, Pairing. bonus. Ngayon, pwede ka rin kumuha ng 3 or 7 account. Ngayon guys, itong tanong. Bakit nga ba Levex sa dami-dami ng negosyo sa labas? Number 1, yung company natin, bago pa lang. Di ba pioneering pa lang? Yung company natin, nag-start pa lang siya noong October 8. Na-feature po tayo sa SMNI News. Okay? Pangalawa, yung produkto natin, mabigat po ba ito bigbitin? Ay sir, bili ka nito, papaputi po. Hindi siya mahirap ipaliwanag. Po ba? Okay, pangatlo, yung capital natin sobrang liit. Ilang capital na po ba? Or 6888 ang lumabas sa kamay natin? Ilan na po? Marami na? May bumalik po ba? Diba? Pang-apat, yung marketing plan natin sobrang simple lang. Diba?
At panglima, meron tayong incentives yung company natin, namimigay po ng travel incentives, cash incentive, at saka car incentive. And then itong pinaka-importante sa lahat guys, itong team support. Ano ibig sabihin ng team support? Dito, marami sa inyo kanina, may mga seryoso dito, nakikita ko sa mata nila, na may gusto na silang kausapin. Tama po? Pero ang tanong, kaya nyo na bang ipaliwanag tong business na to? Hindi pa. Kaya po ba? Hindi pa. Okay na po ba guys? Dahil lagi naman ako nandito sa Antipolo, pero doon ako nakatira ngayon sa Quezon City, pwede kayo magdala ng invite dito or dyan sa Taytay. Ako po magpapaliwanag sa kanila, kahit coffee shop lang. Okay? Guys, tanong, sino mapapagod? Ikaw. Sino mapapagod? Ikaw. Sino pagpapawisan? Ikaw. Sino tititigan na masama? Ikaw. Sino kikita? Kami. Yan yung team support natin. Tutulungan namin kayo. Kaya mo. Okay? Okay. So, yan guys. So, kung may mga questions kayo, andito lang kami. Habang kumakain, pwede nyo kami lapitan para isa-isahin natin i-address yung mga questions nyo. Nagustuhan niyo po ba? Yes, sir. Sino gusto good news? Taas ang kamay. Okay. Guys, ito tanong. May tanong ako. Doon sa kitaan na pinakita ko, sa kitaan na pinakita ko, Yes. anong pinaka nagustuhan niyo doon? Ano po? Sa Di ba, meron tayong 6, ito, recap tayo. Yan, sa 6-way store na yan, ano na pinaka nagustuhan niyo dyan? Pairing bonus. Yan din naman ang nagustuhan ko. Kasi guys, sa pairing bonus, kapag lumaki na yung team mo, okay, pag lumaki na yung team mo, dadating sa time na kahit natutulog ka, kumikita ka. Gusto niyo ba yun? Yes! Pero syempre, sa una, hindi ganun kadali gawin tong negosyo na to. Okay? So, kailangan, once na nagustuhan niyo yung negosyo, unang-una, kailangan niyo munang mag-sign up. Huwag niyo muna ikukwento to sa kakilala niyo. Bakit? Ikaw yung nakakita ng opportunity, pag pinaliwanag mo to sa kanila, hindi nila ito maiintindihan. Tama po ba? Okay? So, kailangan mo muna mag-sign up. Kasi may mga iba dito, sigurista. Ang ginagawa, bago ko sumali, gusto ko muna siguraduhin may right. Ilang buwan ang lumipas, nakapit siya ng grupo. Ang laki. Hindi naman siya kumita, hindi siya member eh. May pairing bonus na ba ako? Pangalawa, kailangan muna natin umattend ng training. May training po tayo sa office. Bakit importante yung training? Kasi doon ituturo yung proper way kung paano natin gagawin yung business. Kasi katulad na ito, sir, tinanong, nag-explain sa kakilala niya, tinanong, ilang kitaan meron tayo? 6 ways. O paano ganito, kumita ka na ba dyan? Eh kung hindi mo masagot yun, paano mo makuklose yung deal? Tama po ba? So kailangan may training. At yung pangatlo, yun, once na mag-invite kayo, ako lang muna mag-i-explain para sa inyo. Pakurin niyo ako. Basta pakapihan niyo lang ako. Okay? So yan, yan yung nagustuhan ko rin yung pairing bonus. And then guys, bago matapos ang lahat, gusto ko lang din okay na ba? Kwento lang ako mga 1 to 2 minutes. Okay. Guys, real talk lang to Itong negosyo na to, hindi siya ganun kadali gawin. Pero kapag ginawa mo to ng tama sa loob ng isang taon, lahat ng itatanim mo magbubunga. Okay, so ito po kwento ko, tungkol po ito sa batang estudyante at teacher. Okay? Ito negosyo na to kasi guys, kapag minarket mo to sa labas, maraming rejection ka maririnig. Ano yun? Naku, alam ko na yan. Piramitin yan. Diba? Yung mga ganyan, maraming ganyan. Pero alam niyo yung guys, yung way na pagsasabi ng mga tao na yun, hindi sila aware sa sinasabi nila. At hindi ka rin aware. Yun pala yung way para nakawang ka nila ng pangarap. Kasi pag sinabihan ka ng gano'n, ano mararamdaman mo? Pangihina ka ng loob, ha? Hindi mo nagagawin to. So itong storya na to, tungkol to sa teacher at isang estudyante. One day, itong teacher na to, itong estudyante na to, excited pumasok sa school. Okay? Pagdating sa school, sabi ng teacher, "O class, kumuha kayo ng malinis na papel at doon sa papel, isulat nyo or i-drawing nyo lahat ng pangarap nyo sa buhay, yung gustong-gusto nyo." Itong bata, syempre yung pangarap niya, drawing niya. Lahat ng gusto niya, yung rancho, yung farm, yung sasakyan, yung bahay. Ngayon nung natapos, sabi ng teacher, "O, class, sabit nyo na yung papel."
Dali-dali ngayon yung bata, sinabit niya yung papel. Sobrang excited siya. Ngayon, sabi ng teacher, na-shock yung teacher. Ay, palitan mo to. Sabi niya. Palitan mo to, kung di mo to papalitan yung drawing mo, ibabagsak kita. So sabi ng bata, teacher, bakit po? Sabi niya, guguhin ko yung mga pangarap ko. Sabi ganon. So sabi ng teacher, paano mo matutupad yung pangarap na yan? Mahirap lang kayo. Mahirap lang mama mo, papa mo, lolo, lola mo. Paano mo matutupad yan? Kung hindi mo papalitan yan, ibabagsak kita sa subject ko. Sabi ng teacher, bukas submit mo ulit yan. Pag hindi mo pinalitan, ibabagsak kita. Ngayon, umuwi yung bata. Umiiyak. Nakita ng lolo. Apo, ba't ka umiiyak? Kasi yung teacher namin, kinadrawing kami ng dreams. Drawing ko po to. Pero problema, hindi ko daw maabot to. Palitan ko daw to kasi mahirap lang tayo. Mahirap lang po kayo, mahirap na si mama. Kaya anong ginawa ng lolo niya? Niyakap niya yung apo niya. Sabi niya, Apo, pangarap mo yan, ipaglaban mo. Huwag mong hayaan na nakawin yung pangarap mo. The next day, bumalik yung bata sa school. Hindi niya pinalitan yung drawing. Sinabit niya ngayon yung papel doon sa teacher niya. Pag-submit niya doon, nagalit ulit ang teacher niya. Bakit? Hindi niya pinalitan yung drawing niya eh. Tama? Ngayon, sige, papagsakitan ang kulit mo, sabi ng bata. Sige, teacher, bagsak niyo ako. Huwag niyo lang nakawin yung pangarap ko. Ito maganda. Ilang taon nang lumipas, ilang dekadang lumipas, yung teacher pa rin. Pero yung bata, natupad na yung pangarap niya. Yung rancho, yung mga farm niya, yung mga hayop nito, mga sasakyan. And then one day, di ba yung mga teacher uso yung mga field trip? Di ba may pupuntang lugar para bibisitahin? Ganun yung nangyari. Nag-field trip ngayon yung teacher na yun, doon sa farm na yun. So, syempre, nag-iikot-ikot sila, tuwang-tuwa, yung mga estudyante. Nakita ngayon ng bata yung teacher na yun. Dali-dali siya takbo, teacher, kamusta po? Syempre, ilang taon na lumipas, hindi na nakilala ng teacher yung bata. So, tinanong siya ng teacher. So, sino ka ba? Teacher, ako po yung, naalala niyo po ako yung batang binagsak niyo doon sa subject niyo. Ikaw pala yun, sabi niya. O, kamusta? Ano nangyari? Ito po, teacher, na abot ko na yung pangarap ko. Yan na po yung drawing ko dati. Yan o, di ba yung bahay na yan, yung sakyan na yan, yung mga farm na yan. Tapos biglang umiiyak yung teacher. Humingi siya ng tawad dun sa bata. Kasi bakit? Hindi siya aware na marami na pala siyang nanakawan ng pangarap. So, anong lesson doon? Ganito rin sa business na to, guys. Lahat naman ng klase ng business may positive at negative side. Tama? Tama. Itong negosyo na to, maganda to, kaya to pa rin yung pangarap. Diba? Katulad nyo lang din ako dati, nakaupo, mga palakpak. Diba? Tinititigan ko rin masama yung speaker. Pero, nilawakan ko lang isip ko ngayon. Isa rin ako sa proud to say na nakaikot din ako ng iba't ibang bansa. Nagsasalita ako ngayon sa harap.